Magandang araw sa inyo mga kapistolero. Ito isang araw matapos po yung technical working group namin sa House of Representatives o sa Kongreso. Marami kasing nag-message sa akin o sa mga comments ano na, "Sir, kwento mo naman kung ano yung nangyari. I-reveal mo na kung ano yung napag-usapan ninyo." Well, sorry to say ano, hindi ko puwedeng sabihin kung ano yung mga napag-usapan, eh. Sa ngayon hindi pa puwedeng sabihin kasi baka ma-misquote ako, eh. Sana maintindihan po ninyo ang inyong lingkod ano. Pero, nandito ako para ikuwento na lang, at least, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga nangyari kahapon. Ito, pakinggan po ninyo. So, nag-start po yung technical working group, 10:00 ng umaga, 10:04 to be exact ano. Tapos, nandun present yung ano, si General Dilag ng PNP, yung isa pang Brigadier General na hindi ko natandaan yung pangalan, eh. Basta nandun yung mga parang big boss ng PNP, pati yung sa SOSYA nandun din. Tapos nandun din yung dalawang representative ng ano, ng transnational crime. At siyempre si, meron din yung taga-ano, taga-AFP, present din siya. And dalawang representative din ng ano nga, ng Commission on Elections. Sa part naman naming mga ano, stakeholders, yung mga Sagan community, siyempre number one nandun si Mr. Tuason 'no, yung CEO ng Arms Corps, si Sir Martin Tuason. I salute you, sir. And andun si Attorney Brian Go, isa pa 'yan, naku, saludo rin po ako kay Attorney Brian Go. And kay Charles nandun din, inyong abang lingkod. Si Mr. Suitos, yung taga-ano, yung sa shooting community nandun din. At si Gans Pinoy sana pupunta pero may work kasi siya, eh. Anyway, nag-message naman siya sa akin na in full support siya at humingi po ng dispensa na hindi siya makakapunta due to work. Kasi naman yung very short notice, eh. Actually yung email na natanggap ko lang, yung invitation, natanggap ko nung ano lang, nung Monday. Oh, tapos bukas ano na, technical working group na, ang bilis 'di ba? So siyempre may trabaho naman si Gans Pinoy, hindi siya puwedeng mag-a-absent agad. Naintindihan naman natin siya. Pero full support naman po siya sa atin. So ito na, tuloy natin yung kwento 'no. Yung ano, iniisa-isa ni Congressman Acop yung ano, yung batas. Kinompare namin yung proposal na batas ni Congressman Villanueva, ni Congressman Romero, at yung, batas ni Representative Fernandez. Binasa niya isa-isa yon. Tapos tinatanong niya sa amin, kung agree kami doon sa batas. Siyempre may mga proposals or house bill na pabor sa atin kaya sa aming mga Sagan community approve kami. May mga ano na proposals do'n na siyempre hindi tayo puwede mag-agree kasi alam niyo na hindi ano 'to, hindi ayon sa ating paniniwala, Sagan community. Oh, anyway yung ano, meron pang ano, tinanong kasi ni Congressman Acop, unang-una dun sa ano, yung 500 rounds ano. Kasi nakalagay nga sa House Bill ni Kong Fernandez, yung House Bill, 500 rounds for non-sport shooter and 5,000 rounds for, sport shooter. So tinanong niya both side, PNP, tsaka sa aming stakeholders kung ano yung opinion namin, gano'n. Okey, yung pinag-usapan di ko na puwede i-detail, sorry, sorry. Tapos ano pa ba? Ayun, isa pang tinanong yung threat assessment. I'm sure maraming nag-aabang diyan. Sa threat assessment, tinanong ni Congressman Acop, bakit daw selective yung threat assessment? Kasi as you know ano, ang threat assessment may mga exemptions, 'di ba? Mga doctors, nurses, businessman. Tinanong ni Kong Acop, "O bakit ganito? Parang ang exempted lang, yung mga professionals, eh. How about yung mga common tao?" 'Di ba, gano'n. And andun din pala si ano, si
Congressman Busita. So, saludo rin ako kay Congressman Busita na sinasabi niya, yung nga, bakit doctors and nurses lang ba may threat? How about yung mga ordinaryong tao? Oops, hindi ako mang-iintriga, alam niyo na yun, ano. Anyway, maganda naman yung punto niya. Tapos, ito pa. Basahin ko lang kasi may notes eh. Dun sa ano, type 5 na license, tinanong din niya eh. Kasi dun sa proposal ni ano ni Congressman Villanueva, ang type 5 license, 'di ba, kailangan pwedeng more than 20 firearms, 'di ba? Dun sa bill kasi ni ano ni Congressman Villanueva, pag lumagpas ka ng 20 na firearm, yung excess ay for confiscation na o dapat isuko sa PNP. So, sa aming mga gun community, syempre tutol tayo doon. Yun yung isa sa mga tinututulan namin. Ang sinabi na lang namin na i-retain na lang yung current law, na allowed na lang yung type 5 license na more than 20 firearms. Yan, isa yon. Actually, sa PNP, agree din po sila doon. In favor sila doon sa type 5 license. Yun lang dun sa ano sa parte ng transnational crime, hindi sila in favor dun sa ano, favor sila dun sa proposal ni Congressman Villanueva na hanggang 20 firearms lang. May dahilan sila pero ayoko na, baka maintriga kayo pag sinabi ko yung dahilan eh. Tapos ito pa isa ano, yung kinwestiyon ni Congressman Acop yung ano, yung prices ng ano, ng bala, ng ammunition. Kasi nga naka-question doon yung 500 rounds sa non-sport shooter at 5,000 rounds sa sport shooter. So tinanong ni Congressman Acop, magkano na ba ang bala ngayon? So Mr. Tuason, sinagot niya, ito na, nasa 24 pesos pataas, minsan 32, yung mga ganyan. Sabi nga ni ano ni Congressman Acop mahal na pala ng mga bala eh, di ba? Bakit kayo matatakot na ang civilian ay magpo-possess ng 500 rounds? Yung ibang civilian naman, sa mahal ng bala ngayon, hindi na nila ma-afford na mag-store pa ng 5,000 rounds o 500 rounds. Yan, yun isang clue ha na napag-usapan namin. At least may clue na kayo base dun sa sinabi ni Congressman Acop. Ito yung sa ano sa si ano pala, yung sa SOSYA si Police General ano Alzate. Ni-raise din niya yung concern na kapag daw inalaw daw yung 500 rounds sa civilian, ay magi-increase din daw yung ammos allowed para sa mga security agencies. May mahabang balitaktakan yun, hindi ko na i-detalye, okay? Tapos, ito pa, nung 1:50 na, no, ito yung magandang part Kasi dun sa balitaktakan, ganun, ito yung word ni Congressman Acop tinuturo kami, sabi niya, I will go with them, mga gun owners, sabi niya. Kung anong issue, maganda yon. Maganda yung sinabi ni Congressman Acop na I will go with them sa side naming mga nasa gun community. Okay, abangan na lang ninyo yon. Anyway, pagka pwede nang sabihin talaga kung ano yung napag-usapan, pag may go signal na ako, kukwento ko naman sa inyo Tapos, ito pa isa, no? Na-question din kasi ni Congressman Acop yung online application natin, di ba? Sa ngayon, alam niyo naman na pahirapan ang pag-apply ng PTT online, di ba? Yung mga ganon. Medyo nagloloko yung online services ng FEO, di ba? O sinabi namin ni Congressman Acop sa PNP na sige ayusin niyo na para sa easy accessible na mga gun owners, ganon. Tapos ang natandaan ko pag may tinatanong si Congressman Acop, gusto niya maganda talaga yung sagot, ma-justify. Bakit? Kasi ito yung madalas sabihin niya sa amin siya daw kasi ang haharap sa mga kapwa niya congressman. So pag tinanong siya ng mga ibang congressman, especially daw yung mga congressman na anti-gun,
alam niya kung ano yung sasagot niya sa mga kapwa niya congressman para ma-justify yung bill. Maganda namang punto yun, di ba? Ah, kung tayo nasa kalagayan ni Congressman Acop, mahirap din sagutin yun. Kasi para maipunto nga natin, bakit tayo or bakit natin gusto ng pagbabago sa batas ng ating yung 105 RA 10591. And sabi nga ni Congressman Acop, akala nyo ba gusto ko itong ginagawa ko na maging technical working group dito sa amendment ng RA 10591? Ayaw daw niya yan. Kasi nga matrabaho, tapos yung nga debate. Pero yung nga sabi niya, ang term niya kasi na-hostage daw siya ni ni Congressman Fernandez. Kaya kinuhanan niya yung job na yon. Saludo ko kay Congressman Acop. Base sa mga tanong niya, gusto lang talaga niyang malaman or i-justify nating mga nasa gun community kung bakit natin gusto ng pagbabago sa RA 10591. And ito, natapos yung technical working group, may mga 2:30 na kasi meron pa silang plenary session. So sa mga nagtatanong kung ano na yung next move, na mangyayari, ngayon tapos na yung technical working group, nakausap na rin namin si Congressman Ako pagkatapos ng technical working group. Ang sabi niya, so magpa-file na sila ng report o gagawa ng report yung mga COMSEC nila, yung COMSEC ni Congressman Dan, tapos isasubmit na yan sa plenary para pag-aralan. Dito na yung lalabas yung parang magde-debate sila, ganun. And dadaan din siya sa first reading, second reading, and third reading. Parang sa Senate din. Parang sa Senate version din. So, kung walang nag-oppose, yun yung magiging House version nila. Okay. And ano mangyayari doon sa House version? And according to kay Comsec Lawrence, may idea tayo. At na-discuss din naman natin to nung live namin nila Jason yung version ng House at ng Senate, mag-uusap silang dalawa. So posible or pwede na hindi na sila magkaroon ng bicameral conference committee kapag nagkasundo sila doon sa batas. Pwedeng sabihin kasi ng Senate na, sige, i-adapt na lang natin yung version ng House. O yung House pwedeng sabihin na, sige, i-adapt na lang natin yung version ng Senate or mag-collab silang dalawa. Kung ano yung magaganda sigurong yun ang gagamitin nila. So, well, let's hope for the best. Mag-pray na lang siguro tayo na maganda yung kalalabasan ng rule. At ito, pag naging batas na talaga siya, nagkasundo na yung Congress saka Senate, pipirmahan na lang po ng presidente yon. And after mapirmahan po ng presidente, kailangan ma-publish pa sa mga major newspapers for 15 days. After 15 days, bago yan magiging batas finally. And sabihin ng mga tao, naku, tagal na yata nito, baka maabutan na after the election. Wag ho tayo mag-alala kasi according to my source, fast track na talaga nila ito, and meron pa naman tayo hanggang I think June 22 sobrang tagal na nun, June 22 na. At tapos magre-recess na nga pala ang Congress ng February 8. Kaya medyo minabadali na ito. In fairness sa Congress at Senate, mabilis na ito. Mabilis, talagang fast track nila. Imagine, nag-hearing kami nung August sa Senate, tapos ngayon, tapos na agad sa Congress. Maraming mga batas na na-overtaken na itong amendment ng 10591. Kaya in fairness sa mga lawmakers natin, saludo rin tayo. Magpasalamat din po tayo sa kanila. And ano pa ba? Yun lang mga kapistolero. Baka may makalimutan pa ako. I'm sure wala kasi may listahan naman ako, And yun, sige. Mag-pray na lang siguro tayo na magandang sa mga nagpapasalamat sa amin, kay Charles, kay Jason, kay Doc Lawrence. Tawag niyo sa amin Cuadro de Alas, Sa inyo po yung credit, hindi po sa amin.
Kami po ay naging ano lang, naging daan lang, naging boses lang kami. Pero yung mga proposals ninyo, yung mga 'di ba, nagme-message kayo sa amin, kayo po yung tunay na ano, kayo po yung tunay na bayani dito. Kung 'di dahil sa mga proposals ninyo, wala rin naman kaming idea, eh. Kaya lahat ng credit ay galing din sa GAN community. God bless us all. Yun lang. Sa susunod, i-update ko ulit kayo. Salamat ha. At sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking sa YouTube channel at sa aking Facebook, konting lambing ko lang naman po sa inyo. Please, subscribe po tayo and mag-follow po sa aking Facebook page. All for the wellness and betterment of the GAN community. Maraming salamat po. To God be the glory.